Assalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagali nami luso nami sa itiyan kanong agam Islam. Welcome kanong kita nun niya programa aso kagapiano kang ugulawas. Pangunin tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala na sulang-ulangon o mga bataron sa kita no, ang mga ganta nung overcome. Ndu sulang-ulangon o ad mga gadaman sa kita no, na maagan sila makarecover. Amin. Sa gulaan to, nayatan og kambitiala na magapantag sa understanding health through Islamic perspective. At mga iba manutan no siya, pitutima na advice kanu lang, unos kita no, sa panon niya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagali nami luso nami sa itiyan kanong agam Islam. Welcome kanong kita nun niya programa aso kagapiano kang ugulawas. Pangunin tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala na sulang-ulangon o mga bataron sa kita no, ang mga ganta nung overcome. Ndu sulang-ulangon o ad mga gadaman sa kita no, na maagan sila makarecover. Amin. Sa gulaan to, nayatan og kambitiala na magapantag sa understanding health through Islamic perspective. At mga iba manutan no siya, pitutima na advice kanu lang unos kita no, sa panon niya ukit ang mga ganta no,
makarecover insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga pagali nami adin siya pitutiman approach anyabay ibamado tano yame ito na 7 health tips siya kanulangunos kita no niyaba kinili namin nun na masla mga pinadsapan Allah ta'ala na agad nakarecover sa mga nabalo pasyente tano kanu naka almost 10 years niya kita no mga experience insyaallah subhanahu wa ta'ala. So number 1 ay pag-advise tano na pakabagalon sa connection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iya o kita ibamalo tano no pamakami nandun siya kanuigan to bagi naman na bago bagi naman ito na pangunyatan pamalakapatan kan sa kawanan na 5 na pangunyatan so unto saya mana na ya Allah pamakan inampun ka kanong mga simba ko no so jihad ko ya Allah na pajawab ka siya ba imaawa sulang no gadaman ko magidyan imapayag no masulod na nabate ka sa surah al-Fatiha surah so ayatul kursi qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq nas na nantuba terutimanan to muli kay mga sura na nang makatuloy kapambatil mapasad na bismillah na naminom ka bismillah minum ka salino bismillah na minum ka salino na namaslen to ba makatabang siya kanulangon kita no ato ka umaga mapasa din to ba na itos din so sa litro to ka ipatunag siya kanong asidan to nakabulog ka gina-asidan niya na maslen niya pakabinasan siya kanong lawas according sa studies na 90% sa kabsakit tano nasap kanu kaljik kita no atinay so tuban to kailangan na matunag su toxin siya kanu tinay tano nakapada mga maka-benefits nun nanto ba nakabagi naman sa iga insyaallah subhanahu wa ta'ala so nanto ba bago bagi naman no pagganan sa mga ibamano tano bago ipatsapo sa mga ibamano tano bago ipadabag so ibamano tano ipadabag na napagunyatan sa nanto ba ya Allah no pamakanina apon ka mga simba ko ya Allah napajawab ka siya ba imaawa sulang no gudaman ko magidsan yung mapayag no masulon dada imposible lo ba ko sallallahu ta'ala na mingwalong skalin sa the cure as-shafi skalin ni bangamot niya so mga benefits kapandualo sa Allah subhanahu wa ta'ala pamakikinagatan. We ask Allah subhanahu wa ta'ala things. We're all in need. Every single time we are speaking, it's important to say the dua or the supplication that is in our mind or on our tongues as soon as we have the opportunity to say it. Once it comes to your mind, just utter it, say it, let the supplication come out, release it, because you don't know when is the time for acceptance. Dua, when we call out to Allah subhanahu wa ta'ala, we all have needs. One wonders sometimes whether it will be given to us exactly as we are asking for it, because the Almighty has heard it without a doubt. He knows, and at the same time He responds, but whether or not He gives it to us exactly as we want, only He knows. So it's important for us to choose moments that are more blessed. And sometimes the minute you think of something, if you say it, it is something that would be giving preference to the Almighty over everything else. So if you notice when I speak, a lot of the times I'm in the middle of a lecture, and what I would do is I would say, may Allah grant us goodness, may Allah bless us, may Allah cure those who are sick, may Allah have mercy on those who passed away, may He grant us a deep understanding, may He grant us, so much so that people actually call me deep understanding, because I'm a person who always says, may He grant us a deep understanding. Sometimes the understanding is very shallow. And sometimes, people think that, we're very knowledgeable. But the truth is, we're not. We're not. We have a little bit of knowledge. It's Allah subhanahu wa ta'ala who is the owner of all knowledge. And our little knowledge compared to what even the other true scholars of deen have is absolutely no. So we need to know, let's swim in the ocean of knowledge and let's continue learning, continue correcting ourselves. And at the same time, call out to the Almighty. Ask Him, tell Him. At any given time, when you are walking, when you are driving, when you are at home, when you're in the kitchen, perhaps cooking, perhaps helping, just say, Ya Allah bless my child, Ya Allah bless me, Ya Allah protect me from evil. Think of these things, and the minute you think of it, make a dua, say it out, talk to your Maker. It develops a beautiful link between you and Allah subhanahu wa ta'ala, and this is what we want. This is the sweetness. People feel scared, but they forget to say, oh Allah protect me from fear. People feel so much and they forget to ask Allah subhanahu wa ta'ala things. People are worried about poverty and they don't say, Ya Allah protect us from poverty.
humanity. People look at some others who perhaps are maimed or who do not have organs or who are sick and ill, and they forget to say, or they don't bother to say, oh Allah, at that split moment, oh Allah, grant me cure from sickness. Oh Allah, I thank you for what you've given me. Really, these are some of the words that need to be on our mouths. You know, it is the spicing of the words that we really need through the speech that we have. So this is a piece of advice that I have for you, and the reason I say this is through my journey with the Quran, alhamdulillah, I have learned that Allah subhanahu wa ta'ala has the dua or the supplications of the previous messengers as well as Muhammad sallallahu alayhi wasallam, as well as some recommended du'as where Allah is instructing Muhammad sallallahu alayhi wasallam to say a specific supplication in a specific way. It's all over the Quran. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا رَبَّنَا this, رَبَّنَا that, oh my Rabb, this is what I'm asking you. Oh my Rabb, grant me offspring. Oh my Rabb, bless me in this way and bless me in that way. So why don't we learn from that, that all over our speech, we just need to say a few Rabbanas, inshallah, meaning may the Almighty grant us this and grant us that. May Allah subhanahu wa ta'ala, may the merciful, oh you who is most merciful, help us, have mercy on us, open our doors, grant us guidance. So many different du'as that we make. May Allah subhanahu wa ta'ala really open our doors. There you are. Pamikinagantan niya kanyaba sa mga pinadyapan Allah Ta'ala ang nakarecover. Naka 3 to 4 months na pinadyapan Allah Ta'ala ang nakarecover. Mga cancer, mga na-stroke, mga diabetic na pinadyapan Allah Ta'ala ang nakarecover sila. So pamintan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sulangon nos kita no, ang mga gadaman na magan makarecover kano langon ng mga bataloy sa kita no. Amin. Na si Rolly Ramos Solicito na ini nagdami niya na strokes kanina na paralyzed nga salawasin na di pagkadabad-dabad na nalimuno Allah Ta'ala na naka-recover kanin. Limuno Allah Subhanahu wa Ta'ala, hypertensive, no heart attack, pitangis kanin sa Philippine Heart Center. Okay, na dinigaga sa mga pambayadan lo. So upload na yan yung pingalbak na regular IME every month din na yan yung initake na kita ng mga food supplements. So IME na gunabaling ang luka ng cardiologist kano doktor sa pusong na yan ang tanong doktor na he was given fit to work with a healthy diet and regular intake of his supplement. He was able to bring back his BP back to normal. Na kananin to galu-galu ang pinagsapahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nawaso kinabanad sa bad kanulawasin. Si Dina Lau na yanin sakit na brain cancer. Meto na adan isa compartment siya kanong ulunin inutuan abukol na nayanad talo no doktor na yanin mo chance ka-survive na 20% na taman sa gunaban na kita sa hospital na komatos. So yalong pinakidan na adan inagtak siya kanong ilunginan to si TMD tumundog na siya kanong tangilanin, tumundog na inapatabag kanin sa IME na after 2 days na nakagadam sa kanin yung tanang tuman na nakaumatos. After 1 month na nakalakod sa kanin. After 4 months na fully recovered, gunapan check up jaluman na dadan so brain cancer inshallah subhanahu wa ta'ala na nalutan bang ni inshallah subhanahu wa ta'ala sa sulang nus kita no panggalba kanin sa mga ibamano tanong ng padzapano Allah subhanahu wa ta'ala no maawa sulang ulang no gudaman tanong magidsan imapayek ni masulod. Ako po si Dina Ligat Pulao. Ako po yung may sakit na brain tumor. 2 days ako doon na kumatos. Ginawa nila talagang kaya nilang ginawa para gagaling ako. Sa ngayon, tawa ng Panginoon, okay ako. Okay na talaga ako. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng ulo ko. Maraming salamat po. Tumundog na yani mo niya sakit na kuha na diabetic, do na stroke pan sabad kanong lawasin na din nagaga pabitabad na kanon tuba pa diyan kanong first week ka kinatakin na nakapats kanin nakapatabak sa IME intravenous micronutrient infusion nakapats kanin kanong dal mo sa kapadian na yan yung resulta limunullahu ta'ala sal kanina nakapulunin din so limanin apagana yun to na mayabo di din gagapagpulo no gweda gunanin na gunapad sa panallahu ta'ala nakapulunin so limanin after 1 week sa guna na fully recovered kanin alhamdulillah pinasapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Espiritu na po kaya nakakalaman na po
sapagkat ito po ay kagandahan po at solusyon po sa aking sakit karamdaman. At hinahilera kahit po po pag may sakit at may karamdaman po, may pag-asa po gabaling. Kayo po ay... Sir, pang ilang IME mo na siya? Ito po ay pag 7 IME ko na po. Ito po ay ipapagpatuloy ko pa po sa hanggat ako po ay makarecover po. Kumusta na po yung pakiramdam niyo ngayon? Ito na po, bagaan na po. May improvement na po sa aking katawan. Sa tuwing ako po ay nakakapag-take na baga herbal, medicine. Ano nga sir yung naging sakit mo? Ako po ay may karamdaman po stage 3 liver cancer. Ako po ay nagpa-ultrasound po last week. Ito po ay may improvement. Ito po ay naging normal na po. Ito na may lumiit po yung bukol po ng aking atay. Sabi po kulani po. Our product is proven, tested and effective. My lung tumor is gone. Severely fatty liver is gone. Myeloma is gone. Cyst in the uterus is gone. Sugar is normal. 3 months bleeding is gone. Prevention is better than cure. Share ko lang po ang experience ko sa produktong Essential Greens, Essential Seeds, CPMD at Renea Mist. Dati po ako na stroke. Ang ginamit kong CPMD, ipinapatak ko sa ilalim ng dila ko at nag-spray ako ng Runomist sa batok at sa mukha at na nagpapatak ng CPMD sa tubig at uminom ng Essential Green at Essential C at IMI. O intravenous micronutrient infusion ng ma-stroke ako kalahati ng katawan ko namanhid. Hindi ako pumunta sa hospital. Nagpunta ako sa klinik ni Doc para magpa-IMI. O intravenous micronutrient infusion, napakagaling ng products ni Doc. Testimony ng isang pasyenteng may lupus, kung ano-ano ng supplement ang nainom. Ngayon lang umiibi ang katawan niya since na-diagnosed siya last 2018, bagong user lang iyan. Mga halos 2 months pa lang gumagamit ng products natin. Ang nanay ko nag-apipong stroke, ang ginawa ay nagpa-IMI o intravenous micronutrient infusion, Essential Green at Essential C, CPMD at Renewist ang ginamit niya. Hindi siya nagpunta sa hospital, kundi kay Doc lang sa klinik. Walang na-damage sa nanay ko, hindi siya naparalisa sa katawan at kahit ano sa katawan niya ay walang na-damage. Sa tulong lang ng products, malaking tulong siya sa buhay namin ng pamilya ko. This supplement, I have hypothyroidism with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. I've never found a supplement that has been so effective for transforming my level of exhaustion. This supplement makes my brain come alive, and it's been truly impressive in terms of allowing me to have a little bit more endurance each day. I still get tired, but this supplement has taken the extreme exhaustion almost away. If you are chronically exhausted or if you have brain fog, this supplement could really help you. Give it 1 full week and take this full dose for at least 2 weeks to see the results I've described. I never thought anything would take the exhaustion away, but this has saved my life. Thank you. I love this stuff. I realized a few months ago that I was most likely mineral deficient. I researched a bit and decided to add this one into my daily diet. I split the daily dose into 20 drops in the morning, then 20 drops in my water bottle that I drink during the day. When I first started taking it, I felt altered. I felt so good. So much energy. Now it has just become my baseline and I no longer feel mineral deficient. My hair is growing like a weed. I have to have my hair colored every 5 weeks instead of 6, but I don't mind. This has every mineral you will ever need. I use this because I have low mineral content, low blood pressure, low energy. My blood pressure is up closer to a normal reading now.
I work hard outside in the heat, and these minerals give me a boost when I start to drag due to heat and sweating. I also have noticed my calves aren't cramping in bed at night. It has also alleviated my constipation. I still remember the first time I took trace minerals. The second I sipped the glass of water with trace minerals, I inhaled all of a suddenly. It was like the first breath in the longest time. Almost as if I had been holding my lungs shut until almost failed, but then I was allowed to breath. Currently, my health is much better. Sa katawang pasyente ko, breast cancer stage 4 na maligan taman sa swab. Kinaludok yun sa clinic sa Manila, sinabuhat ko. Hindi rin makagagad. Senior citizen. So, ang sabi ng doktor, by November, mamamatay na siya. So, pumunta siya ng clinic, ako galipat mga siguro around September or October. Now, during first IME namin, igila, kasukan rin na siya din kimuha sa swag, na medyo sakiti, mga buto-buto niya. Tabi ko talaga ito sa kanong araw na ito sa unggan. Kaya ginanatunin sa sakit ko lang wasuka. Pakalanggasan ta sa tutol, now maso November, hindi man siya namatay. Minda dalapaw, inatuan ang buko. Kaya ginanto may chemotherapy. Tandaan, hindi nakakakalbo ang cancer. Ay nakakakalbo sa may sakit or may cancer, ito yung chemotherapy. Sabat pa ng chemotherapy. Okay? So, ang nangyari dun sa senior citizen, nakalalakaw, pagtatawag, baging istorya, inatuan na mo, may kasawa-sawan sa mangginilawan. May buntag sa tanan no. Niya si Nanay Mercedes Humamil. Pila gani mo edad nay? 66 years old. Actually double dose siya tong last month karon IME na po siya, nag-undergo siya intravenous micronutrients infusion sa tuang IME team. We're so thankful no kay naagay positive gyud nga response sa iyang lawas. Nay, unsay mo paminaw karon nay? Okay na. Okay na. Katong sakit sa imong ulo nay, wala na nay, wala na nagtukar. Wala na. Actually, ang case ni Nana is kidney failure at the same time na siya hypertension. Okay man mo sugar na, di ba? Oo. At least makatog nagyug kag tarong nay. Oo, pero makatog nagyug kag tarong nay. God grace. So maulang to no, hinaot unta ang uban no nga mahikayat pod nga mag-undergo og IME kay makatabang gyud sa tuang tanan mao na daghang salamat ug maayong buntag. Yay kadua ay bamando tanu aukit kanggamot na napaternan sulangon-langon ug nga japa na kabsakitan to. Yabi tiara no agama na alwiqayatu khairum min al-ilaj. Prevention is better than cure. So kapangabong nayala bikapiani kung minsa kanggamot. So pangabungan tanu sulangon-langon ug nga japa na kabsakitan to kanto be labi ikapiani siya kanulangon uskita no. Malugod na manggula isakali ta bangabong na nakabulog dun so mga gadaman tanu mabagal. So, according to studies, sa 70% ka ng mga tao na sakali panggamot na masladan sa problema. So, yung pinakapya ka ng langon kita, no? Na adin ka nga gadamtan ng mga banad, mga langot, adan to na gadamtan dito yung nagigit makatulog, na diid talipanda. Bisita ka nung kita ng klinik, kalibre bunso check-up tanong inshallah sa natala. Yay katalo, ibamando tanong ukit kanggamot na cleansing, blimpyunso, siya sa didal mo lawas na maslen niya ba impakin pabila kalimpyuan so siya sa didal matineta no katuba according to studies na 90% sa kapsakit no nasawap ka no kalsikatinay umin ka malsik so tineta no napatusupan ng mga ugatan to so mga toxin na iblapatin siya ka no mga major organs no na tumunto patsakit no tumunto nasisita ma-cleanse so tineta no kaya once malimpyo sa tineta no na nadama so po mga ugatan to ang mga toxin luka no ugatan no mga acid luka no ugatan no luka no tineta no na yan resulta na di tanong gayet sakit so ito pa makikinig tayo niya kamaslay makwatan ng balaguna so niya abidyo. Ilang beses ba kailangan na magtapon ng dumi ang isang tao? Mahalagang tanong yan. Bueno, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, sinasabi nila na ang dapat na dami ng pagtatapon natin ng dumi sa katawan natin ay hindi bababa sa 2 o 3 beses. Yan ang tinatawag natin na normal bowel movement. Itinulad nila ito sa isang bata na pagkatapos dumede,
ay agad-agad na nagtatapon ng dumi sa kanyang katawan. Kaya lang, dahil sa uri ng pagkain natin sa ngayon, nagpapangyari ito na kung saan ay maging mahirap at maging constipated yung ating tiyan. Ibig sabihin yan, tumatambak ang dumi sa ating tiyan. Itanong mo sa iyong sarili, gaano karaming dumi o gaano nakahaba yung panahon na nagtambak tayo ng dumi sa ating tiyan? Kung ang mga dumi na ito ay nag-o-overtime sa ating tiyan, mga kaibigan, ito ay nabubulok sa loob at tumitigas pa nga, na nagpapangyari na ang mga dumi ito habang tumatagal ay nabubulok at siyang inaabsorb ng ating buong katawan. Ito ngayon ang nagpapangyari na tumigas ang ating mga ugat sa ating katawan at eventually nagiging cause ito ng iba't ibang mga sakit. Ngayon mga kaibigan, kailan ba o anong oras ba nagdi-detoxify ang ating colon? Ayon sa pag-aaral, ang work schedule ng ating colon para mag-detoxify ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Kaya sa panahon na ito, kapag tayo ay gumigising, pumupunta ka na ba sa CR? Dapat. Dahil sa panahon na ito, ito ang work schedule ng katawan na magtapon ng dumi. At hindi natin ito nagagawa kapag tayo ay nagpuyat kagabi. Kasi maaaring sa panahon na ito, tayo pa rin ay natutulog pa. Yun ang nagpapangyari o isa sa mga salik kung bakit ang mga tao ay nakakapag-ipon ng maraming dumi sa kanilang tiyan. Bueno mga kaibigan, natapos natin pag-usapan ang work schedule ng detoxification period ng ating mga body organs. Pag-usapan naman natin sa ngayon ang detoxification period na kinakailangan para sa ating internal colon o yung ating bituka, ika nga. Kinakailangan na bigyan pansin natin ang pagpupuyat. Dahil kung hindi, ito magpapangyari gaya ng pinag-usapan natin na manghihina ang ilan sa mga pangunahing internal organs ng ating katawan na ginagamit natin para sa digestion. At ano ang mangyayari kapag palagi tayo nagpupuyat? Aakain tayo nito sa susunod na dahilan kung bakit nasisira ang mga internal organs natin. Ito ay walang iba kundi ang tinatawag natin na auto-intoxication. Sa panahon ng self-poisoning or auto-intoxication, mahalaga na maintindihan natin o makita natin kung ano yung normal na hugis ng bituka ng ating katawan. Tingnan ninyo ang normal na hugis ng ating mga bituka. Nandyan ang iba't ibang bahagi nito tulad ng stomach. At yung kinain nating pagkain ay dadaan sa papuntang small intestine. Habang ito ay dumadaan sa small intestine, yung ating liver at gallbladder ay nagpo-produce ng bile para tunawin ang mga fatty deposits ng ating katawan, ng mga kinain natin. Ganon din naman yung nakikita ninyo na sa ilalim ng stomach, yan po ang ating pancreas. Ang pancreas naman ang responsable sa pagtunaw o paglalabas ng insulin upang sa gayon ay ma-digest natin ang mga glucose o asukal sa ating kinain. Ngayon, ano ang nangyayari? Bakit nasisira ang ating intestine o yung ating colon sa kabuuan? Ito mga kaibigan ay dahil sa maaaring hindi na tayo kumakain o hindi na nagiging regular ang pagkain na dinisenyo ng Diyos para sa atin. Ano ang mga ito? Ito ang mga natural na pagkain na sadyang dinisenyo upang magbigay sa atin ng mga sustansya at gayon din naman mga enzymes at fiber sa ating katawan. Ito ay walang iba kundi ang mga prutas na nakikita ninyo at mga gulay na kung saan marami sa mga ito ay hindi na kailangan pang lutuin upang sa gayon ay hindi mamatay ang mga enzymes na ito na ginagamit upang tunawin at i-break down ang lahat ng mga substance na kinakailangan upang maging sustansya ito na magiging kapakipakinabang sa ating katawan. Ang tanong ay, anong uri naman ng pagkain ang sumisira sa ating katawan kapag ito na lang ang regular na kinakain natin sa araw-araw? Ito yung mga pagkain na kung saan ay walang fiber, walang enzymes, at ito ang mga pagkain na kung saan ay napakahirap tunawin ng ating digestive system na kung saan nagpapangyari na ito ay magtagal o sinisira nito yung tinatawag na motility o sa madaling salita, yung hilab ng ating bituka. Kaya doon sa mga tao na constipated, malamang mahilig kayo kumain ng mga pagkain na ito
At yan ang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan kayo tuwing kayo ay pumupunta ng CR. And habang nagtatagal ang mga pagkain na ito sa ating bituka, mga kaibigan, tiyak na magkakaroon ng masamang epekto ito sa ating kalusugan. Kung titingnan ninyo ang mga slides ng iba't ibang bituka ng mga tao na kinunan sa x-ray, makikita ninyo na hindi na maganda ang kanilang forma. Ang ilan sa mga ito ay masasabi nating bumagsak na, o ang terminolohiya na ginagamit dyan ay prolapsed colon. Kung mapapansin ninyo, ang ilang bahagi naman ito ay lumiit at nagpapangyari na kung saan ang mga dumi ay hindi makapag-navigate palabas ng ating katawan. Kung tawagin naman natin yan ay strictured or diverticulous colon. Kung mapapansin naman ninyo, ang ilang tao ay mayroong bituka na lumiit. Ito ang pangunahing epekto ng stress. Kung i-define natin ang stress sa bahaging ito, ano ibig sabihin? Ito ay nagpapangyari ng isa ay laging maaaring magagalitin, laging nag-aalala. Kaya ano ang magiging epekto nito sa kanyang bituka? Kung mapapansin ninyo sa slide, ito yung nagiging itsura ng kanyang bituka. Lumiliit at nagpapangyari na kung saan nahihirapan tuloy ang dumi na mailabas o mai-navigate palabas. Ngayon, kung tatanungin namin kayo, gaano karaming dumi na ang maaaring di natin namamalayan ay naimbak na sa ating tiyan o sa ating mga colon. Dahil ayon sa isang kilalang doktor sa Amerika na si Dr. William Hunter, inabanggit na the colon is the sewer system of the body. But with neglect and abuse, it becomes a cesspool of toxins that spills over into the body. Ngayon, paano ba natin nasasabing nagkakaroon tayo ng negligence at abuse sa ating katawan? Yun ay nangyayari kapag palagi na lamang tinapay, palagi na lamang mga starchy food o maharinang pagkain ang ating kinakain. Makikita ninyo ang itsura ng ating small intestine na kung saan ay meron kayong makikita na mga tila buhok ika nga. Kung tawagin natin ito ay microvilli. Ito mga microvilli na ito ay nagpapangyari na ma-absorb natin ang lahat ng sustansya na ating kinakain. Nakikita ninyo na ang mga microvilli na ito ay nakalubog na sa matagal nang nakaimbak na dumi. At napakarami ng bakterya. Kung mapapansin ninyo, ang mga bakterya mismo ay kinakain na ang mga microvilli ng ating intestine. Kaya ano ang nangyayari kapag nasira na o tumigas na ang mga duming ito sa gilid o nasa lining ng ating bituka? Ibig sabihin ito, hindi na natin maa-absorb ang mga sustansya ng ating kinakain, at kapag umiinom tayo ng mga gamot o mga food supplements, ito din ang magpapangyari na kung saan hindi umiepekto sa atin ang lahat ng mga gamot na ito. Minsan may mga ilang tao na dumudumi ng after 3 days na, ang iba ay 1 week. Mga kaibigan, ito ay hindi maganda. Magpapangyari ito na tiyak ang mga duming ito ay kakalat sa ating katawan, at kung titingnan ninyo, ito ay magbabara sa mga ugat ng ating katawan, tatawid ito sa buto na ating sa likod o yung ating spine area, at mula roon, kakalat ito pataas, papunta sa ating ulo, papasok sa ating puso, papasok sa ating baga, at yung iba naman ay nasa mababang bahagi ng ating katawan. Ya ikapat ay bamando tanua o kita kang gamot na kakan sa mga prutas no kamo. Mas lain niya i makambaragunanin. Siya kanulangos kita niya ba ni pambalutusal kita ng Allah Ta'ala mga makanta no na sa prutas no kamo. Na siya kanu madakal sal kita no tabiya maka sa pruta biya dandan to na nadita no gid mali ni kaman sa mga prutas no kamo niya. Yan in resulta na mikalubay so immune system tano na ugalubay so immune system tano na yung kabagal na so cancer cells na yan resulta na malmutan o sakit. So niya ba kaya naisita maadang kanulangon us kita no na yata no pakadaklan siya kanu ato ko mapirmaminti siya kanu kita no niya panganengken na sa mga prutas no kamo kanya ba labi ikapyanin makambalaguna kanulangon us kita no kung makikinagantan niya. Sip. He was a person who taught us to breathe in between our sips of water. That when we ate, that we would eat a third, a third, and a third. A third for food, a third for our drink, and a third for our air and breathing. The Prophet ﷺ was a person who taught us that food is one of the primary reasons for illness if we eat too much of it or if we eat the wrong types. The Prophet ﷺ was a very organic eater, sallallahu alaihi wasallam. He ate dates, he drank water, he drank fresh milk,
He was a person who would enjoy the luxuries of Allah subhanahu wa ta'ala. He loved atharid, which was a meat-filled dish on buttered bread with broth. He used to love the excessive amount of soup. Some of his favorite vegetables were things like pumpkin and cucumber, sallallahu a hadith that mentioned watermelon. He was a person who was a healthy eater. He never ate alone. And that's a really important thing. He was very social in his eating. There's no hadith where you ever hear that at any time he ever had a meal that wasn't shared with others. He ate, sallallahu alaihi wasallam, with his hands, not just because there weren't utensils. There were hadith where he ate with utensils, but because his hands, it limited the kind of quality. He taught us not to blow on our food, not to be so greedy that we can't wait until it cools down a little bit, sallallahu alaihi wasallam. He taught us that the person who serves others should be the last to eat. And therefore it was an honor to make sure that everyone was well fed and watered before a person considered their own needs. There were times where the Prophet ﷺ taught us to restrict food. And he would fast every Monday and Thursday, the 13th, 14th, and 15th of every lunar calendar, and of course the month of Ramadan, and other special days like Ashura in the month of Muharram. The holistic approach of the Prophet ﷺ is really what is key. I'll give you 3 important verses that are of benefit that you can see reflected in the level of the Prophet ﷺ. Allah says, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Eat and drink, but don't be excessive. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا. I've made the night a place of repose and rest, and your daytime a place of activity. And therefore, eating at night wasn't in the habit of the Prophet Muhammad ﷺ. That was something from the active parts of our day. And third, and most importantly, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. I've created out of water every living thing. You and I, we need to drink much more water. Iya mga upaman, mga prutas no kamo niya, nantunan na malmo bangilin, na so mga kamiso na saging, na di rin bagilutunin niya, na pagkilon. Pamakamasli problema tanong sa tinay, na mas mapia, iyatanong pagkalan, kamiso na saging, na naso, melaw pa makamasli problema tanong di rin bagilutunin to sundoy katabalon pangupisa na pangaad ng tunbay kanan duti man mapita, duti man mutu, duti man magabi udi kagagen to galaganan tanong na sulagaban udi kagagen to na sumaluto na importante na di pa bagukin sa apo iya meto na pagkilon na masli makambaragunan niya ba kano mga problema nin sa tinay. Tumundo kay bamanutan mas labo na makambaragunan ng mga available siya kanulangon kita majority kanong mga ereta na suagit na betang magagabo na umanggay na taluti man umanggay mapita mo tumagabi agit to subatengin fresh na mas lay makambaragunan niya ba kanulangon kita. Tumundo kay bamanutan pun na mas labo makambaragunan niya sa mga luyan do kalawag. Sa mga luyan do kalawag na napamasuluyan na pambayon mga manakasalan na aman na 5 na napambayon nito no so kalawag ato kagapake mo na bagirisan na tagwan sa igamayaw kapake bitagwan sa tanaba kapake bitagwan sa mamisa maliga na napanginaman nito bagkapin monapita na mas lima katabang kanulang muskita kapade pamanutan na so kakan sa malunggay so kumbayon sa malunggay na bagi naman sa patinin kapake mo ng pabitsimbulan sila sa nanas para mas kapiyain na namin inshallah subhanahu wa ta'ala madakal yung mga benefits ang malunggay niya makambaragunan siya kano lawas tanong. Kapag pamanutan umagagabo pamalabid no mas legadaman taw na ka-maintaining sa kakansa vegetable salad do mga fruit salad niya. Ang kasabutan tanon niya na umagagabo siya kano mga pagalitan ng mga gadamanin na uman sa koras ato kado koras na kaman sa prutas no kamo di din bagiluto dito meto na fruit salad vegetable salad na mas lima kambaragunan niya ba kano lango ng mga pagalitan adin mga gadaman inshallah subhanahu wa ta'ala. Ya ikalima ay bamandutan o kita kanggamot na nakainom sa iga. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Nya be sorsa uyag-uyag tano na nasuigan niya. Apasan tano sa yatano may na maiga na mga 2 to 3 liters a day tubaan ni simbulon so bamandutan to OMC para mabaliw alkalay na maaganin matunag sa mga problema siya sa atin na inshallah siya kanul kita ng check-up na ipamanong tanong may ngini kalipasin ato kang ngini kadakal pilakadak ibagatakon lukan OMC to siya kanul kita ng to kay na inshallah sunod niya sa mga benefits makikinagantan. Here are the benefits and why water helps you live longer.
Number 1, increases brain power at nagbibigay ng energy. Kailangan mo ng mental boost. Iwasan mo muna magkape at uminom ng tubig para tumaas ang iyong mental performance. Ang isa sa mga benefits ng tubig ay ang pagtaas ng brain power. Ang iyong utak ay binubuo ng 73% na tubig. Ang pag-inom nito ay nakakatulong sa iyo mag-isip, mag-focus, mag-concentrate, at manatiling alert. Kung hindi ka mananatiling hydrated sa buong araw, ang iyong energy level at brain functions ay magsisimulang mag-suffer. Number 2, promote weight management at weight loss. Sangayon sa mga expert, ang tubig ay tumutulong sa pag-alis ng fat byproducts. Hindi lamang kumikilos ito bilang isang natural suppressant, ngunit maaari rin itong mapabuti ang iyong metabolism. Ang pag-inom ng tubig maaaring maging sanhi ng mild temporary increase ng metabolism. Ang pag-inom nito, kalahating oras bago ang bawat pagkain, help you feel less hungry. So, you eat less. Both of this effect ay nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Number 3, flush out toxins. Ang tubig ay nakakatulong sa iyong katawan mag-flush out ng waste sa pamamagitan ng pawis at pag-ihi. Pinipigilan din ito ang mga kidney stones and protect you from urinary tract infections. Ang iyong katawan naturally detoxifies through the use of lungs, liver, at kidneys. Number 4, nagpapabuti ng kutis. Kung ang iyong balat ay hindi nakakakuha ng sapat na dami ng tubig, nagiging sanhi ito ng pag-dry, tight, and flaky. Ang dry skin ay mas mababa ang resilience at mas madaling mag-wrinkles. Nakakatulong ang pag-inom ng tubig para ma-moisturize ang balat at panatilihin itong malambot. Number 5, maintain regularity. Ang pagiging regular ay resulta ng healthy digestive system. Ang tubig ay tumutulong na i-digest lahat ng iyong kinakain. Tumutulong din ito sa pag-breakdown ng mga pagkain upang ma-absorb ng iyong katawan ang mga nutrients at maiwasan ang constipation. Number 6, boost immune system. Nais mo bang malaman ang pinakamadaling paraan to stay healthy during colds at flu season? Uminom na mas maraming tubig. Ang tubig ay